Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Malaking pasasalamat ko sa lahat ng taga-subaybay. Mga Cam-Aster, shout out kina, at Semsibreviga-W2A, at Bayberling Alves 4295, at Roland de Villaluna 8033, at Benji Dongsel, at sa lahat ng nakikinig. Kabanata 4106. Nang matapos ang kanyang pangungusap, nagningning ang mga mata ni Morticia. Ang kanyang masamang kaluluwa ay sumabog mula sa kanyang katawan habang siya ay umangat sa hangin, hawak ang isang itim na longsword upang salubungin ang pag-atake ni Grunt. Sa isang kisap mata, isang labanan ang sumiklab sa pagitan nila. Napabuntong hininga si Daryl nang makita iyon. Siya ay nasa kawalan, napunit sa pagitan ng pakiramdam na komplikado at napakalaki. Pakiramdam niya ay komplikado dahil ang mahuli ni Grunt ay sapat na mapanganib, ngunit ang isa pang makapangyarihang figure mula sa lahi ng Fiend ay lumitaw din. Na-overwhelm siya dahil baka magkaroon siya ng pagkakataong mabuhay kung masasaktan ng halimaw na babae si Grunt. Si Grunt at Morticia ay lumipad ng paikot-ikot sa bawat isa sa gitna ng hangin. Ang mga banggaan ng itim na longsword at ng gintong sibat ay nagbuga ng sunod-sunod na kalansing na umalingaw sa hangin. Sinimulan ni Grunt ang laban na puno ng kumpiyansa, ngunit dahan-dahan siyang nagsimulang pawisan, gumagapang sa kanyang sistema ang pagkabigla. Hindi ba ang babaeng iyon ay isang halimaw na general? Paano siya naging napakalakas? Sumuko ka na, wala kang laban sa akin. Habang si Grunt ay hindi makapaniwala, si Morticia ay sumigaw ng malakas. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang braso, dinala ito sa kanya na kasing bilis ng kidlat. Ang suntok na iyon ay isa sa nakakatakot na lakas, na nagpapalabas ng imposibleng kapangyarihan. Hinarang nito ang lahat ng depensa ni Grunt, na iniwan siyang walang paraan. Nataranta agad si Grunt. Hindi nag-aksaya ng oras si Grunt na nag-isip pa, na ipinadala ang lahat ng makadiyos na enerhiya sa kanyang katawan. Iniharap niya ang isang palad habang sinusubukang salubungin ang atake ng kanyang kalaban. Nagtama ang dalawang palad sa ingay na nakakabasag ng lupa. Ang buong kanyan ay tila gumagapang kasama nito. Sa isang mapurol na ugong, napaatras si Grunt ng maraming hakbang. Namutla agad ang mukha niya. Ang lakas ni Morticia ay pangalawa lamang sa Archfiend Antigones bilang isa sa 12 Fiend Martyr. Siyempre, walang kalaban-laban si Grunt sa kanya. Ikaw ang general ng siyam na Heaven Emperor, ngunit mayroon kang masamang panghuhusga. Sa tingin mo ba ay isa lang akong halimaw na general? Napangisi si Morticia. Isa ako sa 12 Fiend Martyrs, tanga. Naisip ko lang na dapat mong malaman iyon bago ka mamatay. Ano? Kumakabog ang dibdib ni Grunt habang nakatitig kay Morticia. Natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi makapagsalita, at hindi naniniwala ang nakasulat sa kanyang mukha. Ang babaeng iyon ay isa sa 12 kilalang Fiend Martyr. Hindi nakakagulat na ang kanyang mga kapangyarihan ay sobrang nakakatakot, minamaliit niya ang kanyang kaaway. Ang ungol ay walang laman kundi panghihinayang. Kung alam niyang isa siya sa 12 Fiend Martyr, hindi na sana siya unang nanakit. Well, oras na para mamatay ka, ngayong alam mo na kung sino ako. Bahagyang iniluwan ni Morticia ang mga salita. Itinaas niya ang kanyang mga palad, na naglalabas ng nakakatakot na bugzo ng enerhiya ng kaluluwa. Namuo ito sa isang napakalaking bola sa gitna ng hangin sa kanyang harapan, humahampas sa direksyon ni Grunt. Nagiba ang ekspresyon ni Grunt. Napalunok siya. Ang galaw na iyon ay maaaring hindi niya mablock. Ang ungol ay nagpupumilit na ipasa ang lahat ng makadiyos na enerhiya sa kanya na bumubuo ng isang proteksyon na kalasag sa kanyang harapan. Makalipas ang ilang segundo, ang bola ng enerhiya ay nakipag-ugnayan sa kalasag, na nagbuga ng isang putok sa lupa. Agad na nabasag ang pananggalang na kalasag ng sumigaw si Grunt, nag-spray ng dugo mula sa kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay lumipad sa malayo na parang saranggola na walang tali, mabigat na dumaong sa isang bato. Kalaban niya ang isang taong masyadong malakas. Walang katumbas ang lahat ng lakas ni Grunt sa suntok. Dama po ang ungol sa bato na may matinding pag-ungol. Hindi matiis ang sakit na bumabalot sa kanyang katawan na muntik na siyang mawalan ng malay. Nawalan na ng gana si Grunt na umatake.
Ngunit alam niyang hindi niya matatakasan ang galit ni Morticia kung atras lang siya. May naisip siyang ideya nang makita niya si Daryl sa entrada ng kuweba. Kagalang-galang na siyam na Heaven Sage. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit, iniabot ni Grant ang isang braso kay Daryl. Paumanhin, dahil hindi na kita mapoprotektahan. Sana ay hindi mo ako sisihin, kagalang-galang na Master. Si Grant ay isang tusong tao. Alam niya na ang pagsisiwalat ng pagkakakilanlan ni Daryl ay magpapabago sa focus ng Fiend Martyr. Ang siyam na Heaven Sage. Oo naman, halos agad na natuon ang tingin ni Morticia kay Daryl. Bumangon si Grant, sinamantala ang pagkakataong lumipad palabas ng kuweba ng napakabilis. Comments, support, share, Kabanata 4107. Halos hindi mapigilan ni Daryl ang galit sa nangyari. Si Grant ay isang hamak. Ginamit pa niyang scapegoat si Daryl para makatakas. Tinatanggap, iyon ay isang medyo matalinong hakbang. Napataas ang kilay ni Morticia nang mapansin ang pagtakas ni Grant. Gumapang ang pangungutya sa kanyang ekspresyon. Tumakas sa harap ng komprontasyon. Nakakatuwa na ang isang taong may ganitong kaduwagan ay makakakuha ng sapat na pabor ng siyam na Heaven Emperor para maging isang general. Ibinaling ni Morticia ang tingin kay Daryl. Ikaw ang siyam na Heaven Sage na itinalaga ng Ancient Ancestor. Ang tao na si Daryl Darby. Nang muling buhayin ng Archfiend Antigonus, ang 12 Fiend Martyr ay naglibot sa pagsinghot para sa impormasyon tungkol sa rehiyon ng Diyos. Magandang babae, natarante si Daryl sa interogasyon. Isang masakit na ngiti ang isinukli niya. Huwag kang makinig kay Grant. Kung ako ang siyam na Heaven Sage, may seal kaya ang acupoint ko. Wala naman sigurong mas top dito diba? Sa sobrang galit na pag-iisip, nagpatuloy si Daryl. Pumasok ako sa makadiyos na rehiyon sa pamamagitan ng purong pagkakamali. Sa pamamagitan ng isang portal at hindi ako pinalad na makita ni Grant at nahuli niya. Darren ang pangalan ko, hindi Daryl. Nagsalita si Daryl na may ekspresyon ng lubos na pagkaseryoso habang ang kanyang puso ay hindi komportable. Siya ay nagsabi ng isang tahimik na panalangin. Hindi pa siya nakita ng Fiend Martyr, tama ba? Umaasa siya sa buong lakas na hindi niya makikita ang kanyang mga kasinungalingan, o sasalakayin siya nito. Mas gugustuhin niyang patayin siya ni Grant kumpara sa mamatay sa mga kamay nito. Hindi si Daryl ang lalaki. Hindi tumugon si Morticia habang pinalaki siya nito. Magandang babae, napuno ng kawalan ng ginhawa si Daryl sa titig ni Morticia. Isang maingat na ngiti ang pinakawalan niya. Hindi ako ang siyam na Heaven Sage. Nagsinungaling si Grant sa iyo para ma-distract ka para makatakas siya. Biktima din ako. Nagyayelo ang ekspresyon ni Morticia habang pinutol siya nito, tumahimik ka. At tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng ganyan. Parang may napagtanto si Morticia, mapanganib na kumikinang ang kanyang mga mata. Nasa iyo ang kapangyarihan ng ninuno ng ibon. Ang lakas ng loob mong magsimungaling sa akin, Daryl Darby. Kumukulo sa galit si Morticia. Naramdaman niya ang mahiwagang enerhiya na dumaloy kay Daryl, at ang enerhiyang iyon ay nagmula sa kapangyarihan ng ninuno ng ibon. Bilang isa sa 12 Fiend Martyr, nakilala ni Morticia ang 4 na congenial beasts at sa gayon, ay hindi nakilala sa kapangyarihan ng Bird Ancestor. Ang isa sa mga piraso ng impormasyon na natanggap niya tungkol sa makadiyos na rehiyon ay ang siyam na langit na sage ay nagtataglay ng parehong kapangyarihan. Masasabi ni Morticia na ang lalaki ay walang iba kundi si Daryl Darby, ang siyam na Heaven Sage. Hindi nakaimik si Daryl, kaya walang magawa siyang tumayo doon. Napakalakas ng Fiend Martyr na iyon. Binawi niya ang aura ng kapangyarihan ng ninuno ng ibon, at nararamdaman pa rin niya ito. Sige. Walang choice si Daryl kundi maglinis. Magandang babaw. Ang ibig kong sabihin, marangal na. Binibini, siguradong maganda ang mata mo. Tama iyan. Ako si Daryl Darby. Nakuha mo ako. Gusto ko munang sabihin, pero, nawala akong interes na maging bahagi ng digmaan sa pagitan ng lahi ng Fiend at ng makadiyos na rehiyon. Isa pa, nasaktan lang ako ng husto dahil tinambangan ako ni Grant. Dahil nalantad ang kanyang pagkakakilanlan, walang choice si Daryl kundi ang maging malinis at ipahayag kung saan siya nakatayo. Kasinungalingan at panlilin lang. Maaaring mag-freeze ng tubig ang ekspresyon ni Morticia.
Ngumisi siya, kayong mga tao ay walang alam kundi manloko at magsinungaling. Manahimik ka, isang salita pa, at sisirain ko ang kaluluwa mong diwata. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya si Daryl sa kwelyo. Dahil ikaw ang siyam na Heaven Sage, sasama ka sa akin para makita si Archfiend Antigonus. Sa isang pagsabog ng napakagandang enerhiya, si Morticia ay pumailang lang palabas ng kanyan. Masama iyon. Habang hawak siya ni Morticia sa himpapawid, natarante si Daryl. Gusto niyang magpumiglas, ngunit ang kanyang acupoint ay tinataka ni Grunt, na naging dahilan upang hindi siya makakilos. Si Daryl ay nawalan ng pag-asa. Samantala, sa kabila, pinangunahan ni Oliver ang libu-libong mandirigma ng Black Fortress, gayon din si Leia, sa isang tahimik na lambak. Ang lambak ay napapaligiran ng mga bundok, na may isang masukal na kagubatan sa gitna nito. Isang malaking bato ang nasa tabi ng kagubatan. Ilang metro ang taas nito, at sa ilalim nito ay may malilim na lugar. Kabanata 4108. Iyon ay isang magandang lugar. Lumingon si Oliver para utusan ng mga mandirigmang itim na pagong habang tinatanaw niya ang paningin sa harapan niya. Magpahinga na tayo rito, huwag kalimutang mag-ingat, at mag-ingat sa lahat ng oras. 00. Agad na kumalat ang libu-libong Black Fortress Warriors. Nagsimula silang gumaling sa iba't ibang lokasyon sa paligid ng lambak. Dinala ni Oliver si Leia sa clearing sa ilalim ng bato. Nang magkaayos na sila, nag-strap si Oliver para tanggalin ang acupoint ni Leia. Sa tonong tumutulo sa pag-aalala, tinanong niya, Leia, may sakit ka ba? Ayos ka lang. Ayos lang ako. Umiling si Leia, hindi may tago ang pag-aalala. Hindi ko alam kung kumusta na si kagalang-galang na Master Darby. Oliver, may iniisip ka. Sa kabila ng pagtakas sa panganib, nasa isipan pa rin ni Leia si Daryl. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Oliver habang kumukulo ang kanyang dugo. Ano ang napakahusay tungkol kay Daryl Darby? Sapat ba siyang karapat-dapat para magalit si Leia sa kanya sa ganoong sitwasyon? Si Oliver ay mukhang nasa matinding pagkabalisa. Huwag kang mag-alala, Leia. Iyan ang iniisip ko sa buong daan dito. Medyo malakas si Grunt, at hindi tayo makakalaban sa kanya kung lalabanan natin siya. Ang pagliligtas kay kagalang-galang na Master Darby ay may malaking panganib, ito ay halos imposible. Panipi, bumauhaw ang takot kay Leia. Mabuti, ano ang gagawin natin? Kung mabaigo ang lahat, dapat tayong humingi ng tulong sa aking ama. Oo, ang tanging mabubuhay na paraan ay ang sumangguni sa White Tiger King. Hindi natin dapat gawin iyon. Agad na tinanggihan ni Oliver ang kanyang ideya. Hindi natin dapat gawin iyon, Leia. Paano kung makatagpo tayo ng mga masasamang tao, bago pa man tayo makarating doon? Wala nang ibang hiniling si Oliver kundi ang pagkamatay ni Daryl. Siyempre, halos wala siyang pakialam na mag-isip ng plano. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Walang magawang tanong ni Leia. Nagkunwaring malalim ang iniisip ni Oliver. Pagkatapos, bumili siya ng tableta, nagsasalita sa seryosong tono. Sa tingin ko ito ay isang bagay na kailangan nating ayusin ang ating mga sarili, Leia. Ito ang Black Tortoise Soul Restoration Pill. Kapag nakuha mo na ang iyong lakas, lalabas tayo upang iligtas ang kagalang-galang na Master Darby. Naniniwala ako na magagawa natin, upang magtagumpay kung tayo ay magtutulungan. Habang nagsasalita, nakangiting, ipinasa ni Oliver ang tableta kay Leia. Nagniningning ang kanyang mga mata ng nakakatakot. Ang Black Tortoise Soul Restoration Pill. Nanginginig si Leia habang nakatitig sa Pildores na nasa kamay niya, puno ng emosyon. Ang bawat tribo mula sa 4 congenial beasts ay nagtataglay ng isang espesyal na gamot, at ang Black Tortoise Tribe ay ang Black Tortoise Soul Restoration Pill. Napakurap-kurap si Leia nang bumalik siya sa katinoan. Kinuha niya ang tableta, binigyan ito ng mahinang singhot. Ito talaga ang Black Tortoise Soul Restoration Pill. Naaamoy ni Leia ang pabango na partikular sa Black Tortoise Soul Restoration Pill. Bilang anak ng White Tiger King, si Leia ay isang dalagang may mahusay na karunungan. Uminom din siya ng tableta noong bata pa siya. Walang sorpresa sa kanyang maalala ito. Oliver, napuno ng emosyon si Leia habang nakatingin kay Oliver. Salamat, hindi na natin kailangan ng anumang formalidad sa akin. Ngumiti ng malawak si Oliver.
Bilasan mo at kunin mo. Nasa tabi mo ako habang kinukuha mo ito. Ibabalik natin sa pangalawang pagkakataon na naibalik ang iyong lakas. Ang ekspresyon ni Oliver ay ang larawan ng kanyang sinseridad habang nagsasalita, ngunit siya ay halos sumasabog sa kagalakan sa loob. Lahat ng ginawa ni Oliver ay isang gawa para makuha ang tiwala ni Leia. Kung tungkol sa tableta, ito nga ay ang Black Tortoise Soul Restoration Pill, ngunit ito ay isa na nabasa sa Essence of Delusion. Ang Essence of Delusion ay isang malakas na hallucinogen na naimbento ng mga demonyong mandirigma. Ang sinumang babae, gaano man kalakas o kalutasan, ay agad na mawawala sa sarili kapag naubos ito. Pinlano ito ni Oliver nang piliin niya ang lugar na iyon upang magpahinga. Isasama niya si Leia. Walang ideya si Leia kung ano ang binalak ni Oliver sa kanyang likuran. Tumanggaw siya, inilagay ang tableta sa kanyang bibig at nilunok iyon. Halos hindi napigilan ni Oliver ang saya at kagalakan ng kainin ni Leia ang tableta. Napangiti siya sa sarili, nasiyahan. Uminom si Leia ng tableta at malapit nang maging kanya. Paanong hindi? Siya matutuwa tungkol doon. Kabanata 4109. Oliver, nagsalubong ang kilay ni Leia. Bakit parang masaya ka? Sa tanong, hindi na nag-abalang itago pa ni Oliver ang katotohanan. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sa iyong pagiging matatag at maingat, nadulas ka pa rin. May balita ako para sa iyo, ang Black Tortoise Soul Restoration Pill na kakainom mo lang ay nilagyan ng Essence of Delusion. Hindi ko alam kung alam mo, ngunit ang Black Tortoise Soul Restoration Pill ay nawawala ng malaking epekto kapag nakipag-ugnayan ito sa Essence of Delusion. Ano? Ang kakanyahan ng delusyon. Bumaba agad ang ekspresyon ni Leia. Hindi na bumalik ang lakas na dapat ay ibabalik sa kanyang katawan. Sa halip, ang init ay bumalot sa kanya. Nagsimulang umikot ang ulo niya, nabago ang paningin niya. Isa iyon sa mga epekto ng Essence of Delusion. Hindi pa nakakain ng Essence of Delusion si Leia, ngunit sapat na ang alam niya para masabi niya kung ano ang gagawin nito sa isang tao. Oliver, ikaw. Galit na galit si Leia, at nagliliyab ang kanyang mga mata. She roared at Oliver, bakit mo gagawin yun? Bakit? Ngumiti si Oliver, masamang nakatitig. Kay Leia habang nanlalaki ang tingin nito. Bakit? Kasi gusto kita. Mahal na mahal kita kaya handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Ngunit mayroon ka lamang mga mata para sa Daryl Darby na iyon. Sasabihin ko sa'yo ngayon na wala akong planong iligtas siya. Hindi ko ginustong gawin iyon, Leia, ngunit wala kang pagpipilian sa paraan ng pakikitungo mo sa akin noon. Ikaw, mabubulag na sana si Leia sa galit. Ibinuko niya ang kanyang bibig para gumanti. Gayunpaman, sa unang salita, ang init na dumadaloy sa kanyang katawan ay tila marahas na tumaas. Kinagat ni Leia ang kanyang dila, sinusubukang i-clear ang kanyang ulo. Sinaman niya ng tingin si Oliver. Panipi, hindi ka mapapatawad ng tatay ko dahil dito, Oliver. May bahid ng panghihinayang ang sinabi ni Leia habang nagsasalita. Si Oliver ay isang makasarili, pusong tao. Tumanggi siyang pabayaan ang pagsubok kay Daryl, na ginawa itong pagkamuhi para sa kanya. Siya ay naging masyadong tanga, naniwala sa kanya ng ganoon kadali. Halos hindi nag-react si Oliver sa mga iyak ni Leia. Nanatili itong nakaupo sa tabi niya, nakangiting masaya. Natatakot ka, di ba? Huli na pagkatapos kitang makuha ngayon. Wala nang magagawa ang tatay mo. Hindi kong may sasabihin ang tatay ko. Sa alinman dito, sa kabilang banda, ang pagpapakasal sa pagitan ng tribong Black Tortoise at White Tiger ay maaaring maging isang magandang bagay. Higit sa lahat, makukuha ko ang babaeng mahal ko. Iyon lamang ay isang bagay na karapat-dapat na mamatay sa kamay ng iyong ama. Pinalaki ni Oliver si Leia. Sa wakas, hindi niya napigilan ang sarili at inabot niya ang palso nito. Umiwas si Leia nang hindi niya maabot. Ang pagtanggi at panlalamig ay nakasulat sa lahat ng kanyang mga tampok. Lumayo ka sa akin. Gayunpaman, nanghina na siya dahil sa pagkawala ng napakaraming panloob na enerhiya. Dahil nakainom na siya ng spike pill, wala na siyang magagawa. Walang puntong magtago sa akin, Leia. Hindi ka lumalayo sa akin ngayon. Huwag kang mag-alala. Paprotektahan at mamahalin kita magpakailanman pagkatapos nito. Ang pakikibaka ni Leia ay hindi nawalan ng loob kay Oliver. Sa halip, lalo lang siyang pinasigla nito. Inabot niya ulit si Leia.
Mas mabilis si Oliver sa oras na iyon, at hindi siya nagawang iwasan ni Leia. Mahigpit niyang hinawakan ang palso nito. Dahan-daang lumapit si Oliver, ngumuso siya ng may lasing na ekspresyon. Ang bango-bango mo noon pa man, Leia. Pero hindi mo na ako hinayaan na mapalapit sa iyo pagkatapos mong lumaki. Hindi ako makapaniwala na mas mabango ka pa ngayon, pagkatapos ng lahat ng mga taon na iyon. Lumayo ka sa akin, walang hiyang tao. Si Leia ay napuno ng hindi masabi na pagkasuklam sa kanyang mga salita, kumukulo sa galit habang nagpupumiglas ito palayo sa kanya. Pakawalan mo ako, ngunit wala siyang lakas sa kanyang katawan, kaya paano niya mapalaya ang sarili? Lalong lumaki ang saya ni Oliver sa galit ni Leia na nagpatawag ng proteksyon na kalasag sa kanilang dalawa para harangan ang tunog. Lumawak ang ngiti niya. Pwede mong isigaw lahat ng gusto mo, Leia. Napapaligiran kami ng mga tauhan ko. Walang darating para kunin ka. Pagbigyan mo na lang ako. Pumalakpak si Oliver, kumilos para punitan ang damit ni Leia sa kanya. Kabanata 4110. Si Leia ay napuno ng hindi masabi na kahihiyan at kawalan ng kakayahan habang pinagsisihan niya ang lahat ng kanyang mga pagpipilian. Paano siya naging tanga para maniwala sa walang hiyang bastos na iyon? Paano niya haharapin ang sinuman pagkatapos niyang madungisan? Paano niya muling titignan si Daryl sa mata? Nasa panganib pa ba si Daryl? Nang malapit nang mapunit ni Oliver ang mga damit ni Leia, isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang dumaloy mula sa langit. Sinumsam-iron ang moment niya. Galit na galit si Oliver, nagmumura sa loob. Lumingon siya para tignan. Sandali siyang napatigil sa tanawing sumalubong sa kanya habang ang puso ay bumaba sa ilalim ng kanyang tiyan. Isang figure ang lumalapit sa kanya. Siya ay makapigil hiningang. Napakaganda, nakasuot ng mahabang makulay na palda at nagpapalabas ng malakas na aura. Ito ay Calori Phoenix. Sa ilalim ng pamumuno ng White Tiger King, matagumpay na lumipat ang tribo ng mga demonyong mandirigma sa bagong teritoryo. Kalahating oras lang ang nakalipas. Gayunpaman, nang matiyak na narito ang lahat, napagtanto nilang wala si Oliver at ilang libong mandirigmang Black Tortoise. Dahil doon ay medyo nabalisa ang White Tiger King at ang Black Tortoise King, at ipinadala nila si Calori Phoenix upang hanapin sila. Si Calori Phoenix ay isang Red Sparrow, at nakakalipad siya sa isang imposibleng bilis. Siya ay sapat na mabilis upang maiwasan ang masamang tao kung siya ay bumangga sa kanila. Nakita ni Calori Phoenix ang mga mandirigmang Black Tortoise at agad na lumipad pababa upang tingnan. Bumaba siya nang may biyaya sa harap ng isang gulat na Oliver. Oliver, nagsalita si Calori Phoenix habang ipininta ng kalituhan ang kanyang mga katangi tanging katangian. Anong ginagawa mo dito? At anong nangyari kay Lady Leia? Kitang-kita ni Calori Phoenix na namumula ang mukha ni Leia, isang masilaw na ekspresyon sa kanyang mga mata. Para siyang nawalan ng malay. Siya. Umirap si Oliver para sagutin ang tanong. Nalasan yata siya. Halos hindi magpanik si Oliver kung may nakahanap sa kanya. Gayunpaman, ibang kaso ang Calori Phoenix. Siya ay palaging isa sa mga matatanda ng Red Sparrow tribe at minsan ay naging kanang kamay ng Red Sparrow Empress. Siya ay sapat na makapangyarihan kaya kahit ang White Tiger King at ang Black Tortoise King ay kailangang yumuko sa tuwing makikita nila siya. Iyon ang dahilan kung bakit palaging natatakot si Oliver kay Calori Phoenix. Alam ni Oliver na hindi niya maaaring ipaalam sa sinuman na ibinigay niya kay Leia ang essence of delusion. Nagsalubong ang kilay ni Calori Phoenix sa sagot niya. Pinag-aralan niyang mabuti si Leia, nagtatanong sa tonong may halang hinala. Hindi ba siya dapat ang nag-aalaga kay Daryl Darby sa kuweba? Paano siya nalasan? Tila may naisip si Calori Phoenix na nagpatuloy sa kanyang mga pagtatanong. At ikaw, bakit wala ka sa bagong teritoryo kasama ang lahat? Anong ginagawa mo rito kasama ang libu-libong mandirigmang Black Tortoise? Huminga ng malalim si Oliver, hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha niya. Sinabi niya, nakita mo, lilipat na sana ako nang makatanggap ako ng balita na malapit na ang isang maliit na hukbo ng mga masasamang mandirigma. Napakadali ng sitwasyon, kaya hindi ko masabi sa aking ama ang oras bago ako pumunta para makita ko ang sarili ko. Gumawa ako ng isang buong ikot at wala akong nakitang sign of Fiend Warriors. Habang papaalis ako, napadaan ako sa kuwebang nagpapahinga si Daryl Darby at narinig ko ang iyak ni Leia.
Kaya na-curious ako at pumasok. Para tingnan. Kusa namang huminto si Oliver, na kinaladkad ang pananabik. Anong nakita mo? Agad na tanong ni Calori. Hinawakan ni Oliver ang kanyang mga buko, hinampos ang kalapit na bato na may galit na galit. Napakawalang kwenta ng Daryl Darby na iyon. Si Leia ay nagtrato sa kanya ng may ganoong kabaitan, na nag-aalaga sa kanya ng buong atensyon. Bilang kapalit, hindi lamang siya nagpasalamat, ngunit iniinom din niya si Leia sa pagtatangkang samantalahin siya. Itinaas ni Oliver ang isang daliri para ituro si Leia. Dapat alam mo ang nararamdaman ko. Para kay Leia, ang makitang nangyari iyon ay nagpagalit sa akin ng walang katapusan. Binigyan ko ng tenga si Daryl Darby at dinala si Leia dito. Sa palagay ko ay masyadong limitado ang aking kapangyarihan upang pagalingin si Leia, bagaman. Bilang isang elder ng Red Sparrows, dapat kang magkaroon ng imposibleng kapangyarihan, Calori Phoenix. Mangyaring tulungan si Leia. Tinapos ni Oliver ang kanyang pangungusap sa pamamagitan ng paghingi ng tulong. Sa totoo lang, maganda ang ginawa ni Oliver. Ito ay medyo kapanipaniwala. Ano? Nanginginig sa galit si Calori sa kanyang sinabi. Ano ang sinabi mo? Sinusubukan ni Daryl Darby na samantalahin si Leia. 2B. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.